Ang bidyong ito ay tatalakay sa mga yamang tao at pangkat etnolongwistiko ng Asya. Patuloy ang paglaki ng populasyon sa daigdig. Ito ay isa sa mga suliraning kinakaharap ng ilang mga bansa sa daigdig sa kasalukuyang panahon. Ayon sa ulat ng United States Census Bureau, tinatayang ang kabuuang bilang ng populasyon ng daigdig ay umaabot sa 7.005 bilyon. Sinasabi rin dito na 60% ng kabuuang populasyon sa daigdig ay nagagaling sa Asya. Patunay dito ay ang dalawang bansa na may pinakamalaking populasyon na matatagpuan sa Asya. Ito ay ang China at India. Kaya mahalaga mapag-aralan at masuri ang katangian ng populasyon ng mga bansa sa Asya. Sa pag-aaral na ito ay kinakailangang mabigyang kahulugan ang pangunahing salita na karaniwang ginagamit sa pagtataya ng implikasyon ng populasyon sa pag-unlad ng kabuhayan ng isang lugar gaya ng mga sumusunod. Populasyon. Ito ay tumutukoy sa dami ng tao sa isang lugar o bansa. Ang yamang tao ay ang populasyon ng isang lugar o bansa na may kakayahang maghanap buhay upang mapaunlad ang sarili at ang bansa sa kabuuan. Ang population growth rate o antas na paglaki ng populasyon ay ang bahagdan ng bilis na pagdami ng tao sa isang bansa sa bawat taon. Ang komposisyon ng populasyon ayon sa edad ay binubuo ng batang populasyon at matandang populasyon. Ang bansang may mataas na bahagdan ng populasyon na nasa edad 0 hanggang 14 ay maituturing na may batang populasyon. Kung mataas ang bilang ng populasyon sa isang bansa na umaabot sa edad na 60 pataas, ito ay may matandang populasyon. Ang life expectancy o inaasahang tagal ng buhay ay ang karaniwang bilang ng taon na itinatagal ng buhay ng tao sa isang bansa. Ang literacy rate naman ay tumutukoy sa bahagdan ng populasyong may edad na 15 pataas na may kakayahang bumasa at sumulat. Ang migrasyon ay pandarayuhan o paglipat ng tao sa ibang tirahan o lugar. Ang GDP o Gross Domestic Product ay kabuuang panloob na kita ng isang bansa sa loob ng isang taon. Kung hahatiin ang GDP sa kabuuang populasyon ng bansa sa isang taon, ito ay tinatawag na GDP per capita. Ang unemployment rate ay bahagdan ng populasyong walang hanap buhay o pinagkakakitaan. Dumako naman tayo sa pangkat etnolinguistiko sa Asya. Asyano ang mga taong naninirahan sa Asya. Nakilala rin sila batay sa bansang sinilangan gaya ng Pilipino sa Pilipinas, Japanese sa Japan at Vietnamese sa Vietnam. Maaari din kilalanin ang mga Asyano batay sa pangkat etnolinguistikong kinabibilangan. Ang pangkat etnolinguistiko ay tumutukoy sa pangkat ng mga tao sa isang bansa na may magkakaparehong wika, kultura at etnisidad. Kalimitan, ang isang bansa ay binubuo ng iba't ibang pangkat etnolinguistiko kagaya ng Pilipinas. Ang wika ang isa sa mga batayan ng pagpapangkat ng tao sa Asya. Ito ay may dalawang kategorya. Ang una ay tonal, kung saan ang kahulugan ng salita at pangungusap ay nagbabago batay sa tono ng pagbigkas nito, gaya ng wikang Chinese, Burmese at Vietnamese. Ang ikalawang kategorya ay ang stress o non-tonal language. Ang pagbabago sa tono ng salita at pangungusap ay hindi nagpapabago sa kahulugan ng salita at pangungusap nito. Ang wikang Cham at Khmer sa Cambodia ay ilan sa mga halimbawa nito. Mahalaga ang wika dahil ito ang pangunahing gamit ng tao sa pakikipagtalastasan sa kanyang kapwa. Sa pamamagitan ng wika, na ipapahayag ng tao ang kanyang damdamin. Napapaunlad din niya ang kanyang sarili at kapwa sa pamamagitan ng pakikipagtalastasan. Sinasabing pangunahing batayan ang wika sa paghubog ng kultura ng mga etnolinguistiko. Ito ang nagsisilbing pagkakakilanlan ng bawat pangkat. Kung nais mo suriin ang kultura at kasaysayan ng isang lahi, kinakailangang pag-aralan mo ang wika nito. Bukod dito, ang wika rin ang nagbubuklod sa mga tao upang manatiling nagkakaisa at nagpapahalaga sa kanilang kultura. Kaya't mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga pamahalaan sa bawat bansa para isulong ang pagkakaroon ng isang wika sa kanilang bansa. Samantala, isa pang batayan ng pagpapangkat ng mga tao ay ang etnisidad. Ang etnisidad ay mistulang kamag-anakan.
Kapag ang isang tao ay kinilala ng isang pangkat etnolinguistiko bilang kasapi dahil sa pagkakapareho na kanilang pinagmulan, itinuturing nila ang isa't isa bilang malayong kamag-anakan. Ang pagkakapareho ng wika at etnisidad ang nagiging batayan ng pagpapangkat ng tao. Itinuturing nilang ibang pangkat etniko ang taong kaiba ang wika, etnisidad at kultura sa kanila. Ang pagkakaiba-ibang ito ang pangunahing katangian ng mga Asyano. Subalit, ang pagkakaiba-iba ding ito ang dahilan ng pagkakaroon ng mayamang kultura sa rehiyon. Matatagpuan sa bawat rehiyon sa Asya ang iba't ibang pangkat etnolinguistiko. Sa Timog Silangang Asya matatagpuan ang mga Austroasiatic o Munda, Dravidian at Indo-Aryan. Sa Hilagang Asya naman ang Ural-Altaic, Paleo-Siberian at Eskimo. Dahil sa estratehikong lokasyon ng Hilagang Asya, matatagpuan dito ang iba't ibang pangkat ng tao gaya ng Turk, Afghan, Kurd, Persian, Hittite, Assyrian at iba pa. Matatagpuan naman sa Silangang Asya ang Sino-Tibetan, Indo-Aryan at Hapones. Maaari ding kilalanin ang mga pangkat etniko batay sa kanilang panirahan. Itinuturing na Uplander ang mga naninirahan sa mataas na lugar o kabundukan gaya ng Mangyan at Dumagat sa Pilipinas. Lowlander naman ang naninirahan sa kapatagan at baybay dagat gaya ng ethnic Lao ng Lao PDR at Kin o Viet sa Vietnam. Karaniwang ang mga pangkat etniko na nasa kapatagan ay mas marami ang bilang. Sila rin ang may maunlad na pamumuhay. Ang sentro ng pamahalaan, edukasyon, komersyo at iba pa ay matatagpuan dito. Samantalang ang mga naninirahan sa kabundukan ay pakaunti na. Sinisikap nilang mapanatili ang kanilang kultura sa kabila ng kakapusan sa mga pangunahing pangangailangan at hamon ng makabagong panahon.